Hello guys, maulang tanghali sa inyo. Welcome sa ating YouTube channel. Halika't tayo magtanim ng luya. Ayan guys. Hope na may matutunan ka sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Hello guys, walang tanghali. Halika tayo magtanim ng luya sa container. So guys, una nakikita nyo yung ating container is gumamit tayo ng malaking container ng tubig. Bago sila na to, kaya una na una. Kaya ito na yung pagtataniman natin. And guys, lagi natin alalahanin guys, pag nagpo-container gardening tayo, is kailangan natin ng maraming butas bawat kilid ng ating container para ma-maintain ito yung yung air circulation. So guys, mas maganda na panoorin nyo rin yung ating video about sa air circulation dito sa ating channel. May ilalagay ko lang din sa description box below. Okay, so guys, umpisahan natin. So guys, ang lupang gagamitin natin guys is ito. Medyo mabuhaghag na lupa dahil gusto ng luya ng buhaghag na lupa. Marilagay na natin. Kailangan guys, unahin muna natin yung lupa. Pag container gardening tayo at lalo ng laman lupa yung tinatanong natin, ganda guys na unahin mo natin yung lupa. Yan naman natin ulit ng mga tinda. Lagi ko sinasabi guys, kapag nagko-container gardening tayo at wala tayong matabang lupa sa atin or tayo gumagamit ng mga inorganic na pataka, so magandang gamitin natin yung mga tuyong dahon as panghalo sa lupa. Kaya ito guys is organic matter. Huwag tayong gagamit guys, lagi nyo tatandaan kapag magtatanim kayo at gusto nyo maging mataba yung lupa, huwag kayong gagamit ng mga green matters o mga sariwang organic waters or sariwang kadula dila ako guys, mga sariwang dahon or mga pinagbalatan ng gulay. Huwag kayong gagamit yun dahil mamamatay yung halaman nyo. Guys, laging tatandaan kung gusto nyo talagang so guys, lagi nyo tatandaan na kapag hindi mataba yung lupa nyo, gumamit tayo ng mga tuyong dahon o ito yung mga sanga o kusot ng kahoy. So guys, wag nyo lang gagamitin kapag magtatanim kayo is yung mga nabubulok o mga green matters tulad ng balat ng gulay o sariwang dahon. Huwag nyo ihalo sa lupa yan kapag magtatanim kayo. Dahil yun guys is maaring makapagpataas ng temperatura yun dahil sa nag-i-emit siya ng heat para mabulok siya at para maging berde. So guys, ang kaibahan naman kasi ng mga tuyong dahon is tuyo na siya at pwede na siyang humalo sa lupa. Ayan guys, kaya hindi namamatay yung halaman at tumataba pa yung lupa. Yan ang kagandahan ng mga tuyong dahon. Ayan. Tapos yan guys, lagyan ulit natin ng lupa. Tapos yan guys, lagyan na natin ng ulit na lupa. Guys, bali okay na siya guys, no? So guys, lagi niyo tatandaan guys, tips to remember lang din is
kapag magtatanim kayo sa container, lagi niyong unahin is lupa. Ito yung dahon or mga brown leaves o brown matter, tapos lupa ulit para maging okay yung usbong ng inyong halaman. Ayan guys, so guys, ganyan lang magtanim ng luya. So guys, paano naman mag-harvest ng luya? So guys, tuturo ko na sa inyo guys, no? And guys, lagi niyong tatandaan guys na kapag mag-harvest tayo ng luya is 5 months to 6 months bago tayo mag-harvest. So guys, ano ba yung palatandaan na pwede nang i-harvest yung luya? So guys, ang mga palatandaan yan guys is nabubulok na yung mga dahon or patuyo na at naninilaw na yung mga dahon niya. Dahil ito guys is magulang na at pwede nang harvestin. And guys, so harvestin na natin. Yan na. Tanan tan. Yeah. So guys, nakikita nyo guys na pali ganito lang pag-harvest niyan. Lagi natin tatanggalin yung pinaka puno niya. Tama pa tayo ng palang maliit. Guys. So guys, maliit lang din yung tinanim ko itong luyan ko. Ngayon harvest naman natin siya. Guys, ating luya. So guys, kaya ito na yung pinakamaliit na, ito yung luya na ginawa natin. Tapos ito na yung ribosomes ng ating luya. Ngayon natin. Ipan yung luya natin. Ano? Medyo maliit pa siya guys. Dapat guys is nag-ano pa tayo ulit ng ano. Pinaano pa natin ng ano. Isang buwan ulit. Pero okay na rin. Para may pakita ko rin sa inyo guys yung pag-harvest ng luya. Ayan. Dito nyo malakita na ito. Ito yung unang natin luya. Natin yung nakaraan. Talaga naman yung siguro and guys, yung ating tinanim na luya nung nakaraan 3 months, yan, ganito kaliit. At ito na guys yung ating na-harvest. Medyo maliliit pa siya guys. Yan. Pero nakapag-harvest na rin tayo ng luya. So guys, tatanim ulit natin siya at harvestin ulit natin siya ng pangalawang beses. Yan. Tanim. Pwede natin ulit i-recycle itong mga to guys, no? Yung pangalawa ating bagong harvest guys is tatanim ulit natin. Ayan. Ayan guys, pangalawa. At yung pangatlo natin. Tapos yan guys, yung ating dahon is nalagay naman natin section bilang pataba. Yan guys, so guys, ganyan lang magtanim ng luya. Hope namin natutuwa ka sa video ito at sana tinapos mo ang video ito hanggang sa dulo. Like and subscribe na lang sa aking channel para sa mga future videos na i-upload natin. At like nyo na rin yung Facebook page dahil din ako nag-upload ng
pictures or video na hindi natin i-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang ako and happy planting.